Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag to. Pero hanggang ngayon, nakasave pa rin sa phone ko yung audio na yon. At hindi ko pa rin kayang pakinggan ng buo. May kapatid akong lalaki na nag-aaral sa ibang probinsya. Madalas kaming mag-chat pero bihira magtawagan dahil pareho kaming busy. Isang gabi, mga bandang 1:00 ng madaling araw nagising ako dahil sa notification ng phone ko. Voice message galing sa kapatid ko. Nagtaka ako. Hindi siya mahilig mag-send ng voice memo. Lalo na dis oras ng gabi. Binuksan ko agad. Noong una, puro static lang ang maririnig. Parang mahina na hangin. May kaluskos. Tapos may boses niya. Mahina. Parang kinakapos ng hininga. Kuyay. Tumayo agad balahibo ko. Normal lang naman sana. Pero may kakaiba sa tono niya. Parang natatakot. Parang nagtatago. Tapos biglang naputol. Sinubukan ko siyang tawagan. Walang sagot. Nag-chat ako. Seen wala. Reply wala. Maya-maya nakatulog na rin ako. Kinabukasan nag-message siya. Normal lang. Parang walang nangyari. Tinanong ko agad. Ba't ka nag-send ng voice memo kagabi? Nag-reply siya. Anong voice memo? Sabi ko, yung sinend mo ng madaling araw. Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos sinabi niya. Wala akong sinend. Akala ko nagbibiro lang. Kaya sinend ko sa kanya yung screenshot. Ilang minuto siyang hindi nag-reply. Pagkatapos, tumawag siya. At unang sinabi niya sa akin ay, burahin mo na agad. Natahimik ako. Bakit? Tanong ko. Mahina ang boses niya. Nasa bahay ako kagabi. Mag-isa. At tulog na ako bago mag 12:00 ng hating gabi. Doon na ako kinabahan. Pero mas lalo akong kinabahan nang sabihin niya ang kasunod. Pwede mo bang pakinggan ulit? Binuksan ko ulit ang audio. Mas tinaasan ko ang volume. Narinig ko ulit ang boses niya. Kuyay. Pagkatapos ng ilang segundo, may isa pang boses. Napakahina. Hindi ko napansin noong una. Parang may bumubulong sa likod niya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Kaya nilapit ko pa sa tenga ko. At doon ko narinig. Malinaw. Sobrang linaw. Hindi yung kapatid ko ang tinatawag. May boses na nagsasabing, huwag kang lilingon. Agad kong pinaus ang audio. Nanlamig buong katawan ko. Tinawagan ko ulit ang kapatid ko. Tinanong ko kung may kasama ba siya sa kwarto noong gabing iyon. Sabi niya, wala. Pero may sinabi siya bago ibaba ang tawag. Noong gabing yan may naririnig akong nagsasalita sa likod ko habang natutulog ako. Hindi ko na pinakinggan ulit ang voice memo. Pero makalipas ang ilang araw, may napansin ako. Tuwing madaling araw, nadadagdagan ng ilang segundo ang haba ng audio. Mula 12 seconds, naging 15, pagkatapos 18, pagkatapos 22, at hanggang ngayon. Hindi ko alam kung ano na ang laman ng mga dagdag na segundo na yon. Dahil hindi ko na ulit pinakinggan ang dulo ng recording. At sa totoo lang, ayoko nang malaman kung sino ang nagsasalita pagkatapos ng boses ng kapatid ko. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.